Umuulan. Umuulan na malamig. Ang ganda ng court, oh. Kitang-kita ko lahat ng hayop ko, ah. Ito yung nilinis namin kahapon. Elijah. Ang ganda ng container din, oh. May kulungan yan, oh. Tingnan. Kulungan ng aso yan. Yan ang gagawin namin dyan. Medyo i-adjust lang yung container. Pag na-adjust na yan. Yung mga container dito, one trip lang yan. Pero itong kulay blue, ilang beses atang ginamit ko, eh. Pero pinakamahaba sa lahat ng container ng mga binili. Dahil gagamitin namin sa ano yun, garahe nung boat at saka ng tractor, kaya mahaba. Tsaka dito kasi pag malakas dito kasi yung ulan mahina, pero malakas dito ang hangin. Kaya minsan yung sunog dito sa forest, nagkokos na sunog yung hangin kasi yung sobrang init niya, tapos yung hangin nagsabay, lumilipad yung apoy. Buti na lang malayo kami sa forest, nandito kami sa farm, wala ganong rito sunog. So maganda yung location namin. Malayo din kami sa earthquake, malayo kami sa San Francisco, malayo lalo kami sa Los Angeles, California. Maganda tong lugar na to. Nag-enjoy ako rito almost 1 year. Mag-1 year na kami sa Sunday. So very thankful ako sa Panginoon dahil naging maayos ang pagpunta namin ng Amerika. Kasama ko na yung mga anak ko. Konting tiis-tiis na lang, medyo magiging maayos na rin ang buhay. Although maayos naman ang buhay namin dito, pero syempre gusto rin namin na may sarili rin kami buhay. Ibig sabihin may sarili kaming bahay kung sakali loobin. Kasi pag nakapagtrabaho na yung mga anak ko, madali na lang yan. Dito na lang muna kami sa farm hanggat buhay yung kapatid ko, nandito ako. Kasi magiging retirement ng kapatid ko. Kawawa yung mga yung mga illegal undocumented migrants. Pag pinapanood ko sa YouTube, grabe. Tapos naka-alarm din pati mga US citizen, pati mga green card holder, kasi kailangan meron kayong dokumentong hawak. Kasi ang sitahan parang kahit simbahan sisitahin ka, kahit ospital, kahit na saang lugar, kailangan may maipakita kang document na bibigay ng proof na ikaw ay talagang legal na nasa Amerika. Ganun kahigpit ngayon dito. So nagpapasalamat naman ako nung mga panahon na kami papasok na rito. Napakagaang, napakadali, hindi kami nahirapan. Ngayon napakahirap na. Noong 2020, si President Trump noon nagplano na alisin na yung F4 na yan. Mukhang ngayon niya ata itutuloy. Kasi may mga bagong rules ang ngayon ng immigration dito. Magbabawas muna. Tapos tingin ko baka alisin na nila yung F4, F1. Ang gusto na lang ata nila yung talagang kunyari asawa kaya, ikaw kukunin. Pero yung kukunin pa yung kapatid, tapos may mga anak, parang yun ang inaalis nila. Katulad ko, naswerte na ako, nadala ko yung 2 anak ko. Yung isang kapatid ko, nalaglag yung 2 anak. Tapos hindi pa sigurado kung makakarating sila rito dahil medyo naghihigpit. Yun din na mahirap talaga. Nung panahon dapat na maluwag, ginawa mo na lahat. Ako ginawa ko na lahat. O di at least ngayon, petex na lang buhay. Ini-enjoy mo na lang kung ano yung pinagdaanan.
Actually, nung ano ba daw, nung 2020, nagkaroon ng pandemic. Naaprubahan kami, panahon pa ni President Trump noon. Siya pa nakaupo. Marami ng nakakatakot na announcement patungkol sa immigration. Sabi nga niya kung kikita ka lang ng $800 a month, huwag ka nang tumuloy, maghihirap ka lang. Which is, di ko naman talaga alam kung ano magiging buhay dito sa Amerika. Ang alam ko lang, syempre may mga anak ako na may future dito, pinush ko. Pero kung magtatrabaho ko rito, siguro hanggang 2,000 kaya ko a month. $2,000. Computation ko nga hanggang 2,600 So kakayanin ko naman. Since tatlo naman na kami, tsaka yung dalawang anak ko graduate na yung isa. Yung isa mag-graduate na rin ng high school. Kaya sabi ko nga, konting tiis na lang dahil pagka-graduate niya, magtatrabaho na, dire-diretso na. Tapos yung isa rin magtatrabaho na after na ma-fulfill niya yung dreams niya. Ako, kung siguro, dito muna ako sa farm, dahil nandito yung kapatid ko. Grabe, nung mga panahon na yun, pandemic, sabi ni Trump, kailangan magkaroon ng vaccine para sa COVID at walang pwedeng pumasok ng Amerika nang hindi vaccinated. So yun, prinomote pa nga niya yung Pfizer nagagawa daw ng vaccine. Nung mga panahon nun, syempre bago ang vaccine, nakatatakot din ako na magpa-vaccine. Yun nga lang, unang requirements kasi sa pagpunta rito sa Amerika, vaccinated ka. So, mag-iisip ka talaga. Sabi nga nung kapatid ko, alam mo rito, magiging lawful permanent resident ka. Ibig sabihin ng lawful, kailangan susunod ka sa Amerika. Hindi sa sarili mo, kundi sa batas ng Amerika. Magpapasubject ka. Yun ang ginawa ko kagad. Kahit na maraming rumors, mga kwento-kwento, mga belief, siyempre, doon pa rin ako sa purpose ko. Kung ano yung purpose ni Lord sa akin na itutuloy ko. Hindi ka nakadepende kung kanino lang, kundi nakadepende ko sa purpose na ginagawa sa akin ng Panginoon. Kasi siya naman lahat ng gumawa nito. Ilalagay niya sa puso mo. Ikaw ang gagawa. So, nagpapasalamat ako ng mga panahon. Ang inuna ko talagang ginawa, magpa-vaccine para makakuha ng vaccine card. Dahil yun ang hahanapin sa'yo bago ka interviewin sa US Embassy. Tumagal pa nga yan dahil dapat 2020 nandito na kami ng mga anak ko 21 yung anak ko noon kaya nakapasok. Ngayon dumating kami rito 25 na siya. Dapat laglag na nga yung anak ko. Buti na lang mabait ang Amerika sa amin dahil kinonsider pa rin na pandemic nga naman. So kasama yung anak ko. Akala ko malalaglag. Sabi ko kung malalaglag yung anak ko baka hindi na ako tumuloy. Or tutuloy ako kung kasama ko lang si Elijah. Babalikan ko pa rin yung anak ko ma-petition. Gagamitin ko yung petition ng green card. And mapalad naman at least yung anak ko naisama. So masaya ako. Kaya very grateful ako everyday. Okay na ako rito. Tsaka maayos ang buhay dito. Wala akong iniisip na mga problema. Payapa, maayos. Yung mga kapatid ko mapagmahal. Pangahanapin. Well provided naman ako rito. Pag gusto kong i-treat ng kapatid ko sa Oklahoma, papupuntahin ako ng Oklahoma. Sabi nga niya, kung gusto mo, yearly ka pumunta rito, walang problema. Welcome. May pamangkin din akong Amerikano ron. May dalawa kapatid ko dun sa Oklahoma. Yung kapatid ko lang na isa, dahil pinatagal niya yun. Hindi ko alam kung kailan siya makakarating dito. Pero okay na kami rito. Actually, yung kapatid kong yun, naka-multiple entry rito sa Amerika yun. Dahil engineer yun Asawa niya, engineer. Tapos yung anak niya, architect. So, ibig sabihin, lahat sila, anytime, pwede sila pumunta rito. Yun nga lang, iba kasi yung green card. Yung green card kasi, permanent resident ka rito sa Amerika. Wala siyang due date
Yung card may due date, pero yung pagiging permanent resident, hanggang mamatay ka na, as long as na wala kang ginagawang illegal, mabubuhay ka rito sa Amerika ng habang buhay. Kaya natatakot din ako mag-drive kasi nung nag-drive ako last time bago ako pumunta rito, nayari pa ako ng kamote riders dyan sa Tomas Morato. Kung nadisgrasya ko yun, napatay yun, kahit kasalanan niya, makukulong ako, hindi pa kami natuloy dito, may kaso pa ako. Kaya very grateful ako sa Panginoon dahil hindi ako pinabayaan. Binigyan ko na lang ng 1,000, tuwan-tuwa eh. Kasi sabi ko, ayan, parehas tayo may damage ka, may damage din yung sasakyan ko dahil binanggamin yung sasakyan ko. Pag nagdemandahan tayo, ikakargo ko rin sa'yo yung ginawa mong damage sa kotse. Eh yung motor niya, wala naman ganun tama eh. Yung kotse na yupi eh. Hindi mas malaki gagasasin niya sa akin. Sabi ko na lang, para wala na tayo problema. Total, ikaw naman ay nasaktan. Ibigyan na lang kita kahit magkano. Pumayag naman, di tapos. So, papasalamat na rin ako dahil naging ganun yung kondisyon. Kaya marami rin kami pinagdaanan sa Pilipinas. Buti na lang, at least natapos lahat. Naging masaya. Kaya nga natatakot na ako mag-drive ngayon. Baka mamaya dahil sa pagdadrive, doon pa ako mag-deport. Hindi, kaya ko naman ng driving dito. Nakita ko na yung driving. Pwede ka naman mabagal kung medyo kailangan. Depende sa traffic. Kailangan mo magmatulin, depende sa traffic. Yun lang naman, sasabay ka lang sa flow. Hindi naman porque sinabing 50 miles o kaya 70 miles. Kung traffic naman, magagawin mo ba yun? Siyempre hindi. Depende sa flow ng traffic na tatakbo yun. Kaya ko naman yun dahil ginagawa ko naman sa Pilipinas. Yun nga lang kasi nagkaroon ako ng trauma nung nabangga nung kamote riders dyan sa Tomas Morato. Nag-iingat na nga ako, madali ka pa. Kasi galing siya sa likod eh. Ang tulin niya eh, galing siya sa likod. Yung pala, nung pakaliwa ako, doon kay Freddy Aguilar na pub, na club ba yun? Ito na siya sa gilid. Nag-counterflow, di talaga madadali ka. Kaya kasalanan niya eh. Counterflow yung ano niya eh. Nasa kabila siya na gano'n, nag-overtake. Pakaliwa ako, di yari siya. Nga lang, papasalamat ako, di siya namatay. O kaya di siya nabalian kung hindi. Ako, magiging record ko yun. Thank you Lord. At least, wala. Naging maayos talaga. Tapos pagdating namin dito, yung mga kinatatakot akong inspection dahil 6 na box ang dala ko. Tapos may mga check-in luggage pa kami. Biruin mo yun. Walang sinita. Lahat pasok. Marami akong dalang mga metal, yung mga buckle, yung mga sa sinturon, yung mga sa sapatos. Walang bawal. Kaya napakasarap ng smooth. Na-enjoy ko yung yung naging buhay namin dito. Yan, may batting cage kami rito. Hindi ko nga alam kung anong yung batting cage. Sabi, ihahagis daw yung bola. Meron daw machine na maghahagis ng bola, tsaka matitirahin ng bat. Hindi ko pa nakikita pero sabi na andyan daw sa loob.